please wait for your turn. Thank you for your cooperation. And now, let's hear your questions. We will begin po with... Yan, mamaya ka na kasi mag-TikTok. Talaga to. From Radar PH, please welcome Sir Kiko Escuadro. Hello po. Hi po. Congratulations. First question ko kay Direk. Hello po. Direk, curious lang ako, ano yung naunang natapos? Yung Monay o yung Scissors? Kasi nakita tayo kanina. Scissors po. Okay. So ito, mas bago ito. Yes po. I-stream siya ng May 22. Okay. Direk, ano lang, syempre, marami kang nagiging project, nagkakasunod-sunod. Hindi ka ba nauubusan ng creative juices sa pagbuo ng pelikula? Mga ganito. Siguro time management na lang. So, yun yung inaayos ko din. Na hindi siya magkaroon ng rumble, na time ako to studies yung bawat project ko na meron. Halos magkasunod to. Ano yung masasabi mong mas mahirap or ano yung nagbigay ng challenge? Yung Scissors o yung etong Monay? Actually, parehas sila. Kasi kung magawa ko, every project, ang iniisip ko talaga, first time. So, ito yung first ko. And first and last. So, kung wala na yung kaba ko talaga, so parang hindi na ako masaya nun. Ito, actually, kinakabahan pa rin ako. Bakit po? Bakit po kinakabahan? Ano lang, siguro, it's, nandun yung, parang ini-enjoy ko na yung kung anong meron ako eh. So, thankful ako kay Viva, kina Boss Vic, na nabigyan ako ng opportunity na ganito. So, kung ano man dumating na opportunity, kahit nag-mainstream na ako, kinukuha ko pa rin. Okay, thank you po. Hi, Sahara. Hello po. Curious lang, pang ilang Viva BMX project mo na to? Kung hindi ako nagkakamali, parang 15 or 16 na. Ang dami na. Medyo madami na nga. Oo. Naninibago ka pa ba pag may mga bagong project na ganitong dumarating sa'yo? Actually, medyo matagal din talaga ako nagpahinga, parang half year before nung Scorpio, then ito na, after nung Scorpio. So, lagi ako talagang naninibago. Depende rin sa mga nakakasama din kasi syempre, nangangapa. Lalo na dito si Kuya Rush is first time namin mag-work together, tapos si Kim. Yes po. So, laging bago. And especially, direct, first time namin to. Pwedeng malaman, konting kwento lang, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagpahinga medyo matagal? Medyo naging busy kami sa work. Under Viva pa din. So may ibang project na natanggap? Yes. Ano to? Hosting. Hindi siya BMX? Hindi, hosting naman siya. Okay. Okay. Last na lang, siguro ano na lang, medyo nagpahinga ka, tumagal ng konti yung pahinga, nagkaroon ng ibang project. Nanibago ka ba? Ano yung preparations na ginawa mo para dito? Ayun, medyo kasi nagkalaman ako eh. So, nagpapayat talaga ako. Pero feeling ko medyo may laman pa ako dito. Pero nagpapayat talaga ako before ko gawin ang Monay. So, yun siguro, nag-diet ako, nag-jogging ako, yun, exercise. Okay, thank you. Thank you. Maraming salamat po, Sir Kiko. Next question will be coming from Sir Jojo Gabineta from PEP PH. Hello, good afternoon. Sahara, di ba sumasali ka dati sa mga pageant? Tama ba? Yes, Oo. Sahara Cruz pa ako dati. Oo, pwedeng ikwento mo. May kwento ko. Oo. Ayun, before ako mapunta sa BMX, na rumarampa-rampa, pero hindi yung talagang big pageant, mga runway naman. Yun. So, kung masasearch nyo siya, Sahara Cruz. And, for the rampa-rampa ako, yung pang mga time na baguhan pa si Anita Gomez, siya yung nakakasabay ko ng mga time na yun. And yeah, Sumali ka rin sa TV show, sa isang contest ng TV show?
Yes. Oo, naalala ko. Mm. Showtime ba? Tama? Oo, sexy babe. Oo, Yes. nanalo ka. Daily, pero Oo. Kasi yung itsura mo, beauty queen material, di ba? thank you po. Tapos, yung nakalagay sa profile mo, LGBTQ yung parents mo. Yes. Oh. Yung father ko, actually nakwento ko na to ilang beses. Mm. Yung father ko is dating trans and yung mother ko is lesbian. Oo. So, yun. Anak nila, eto din. Ilan kayo magkakapatid? Anim. Pareho sila ang parents. Yes, anim. Kamusta kamusta sila ngayon? Okay naman. Happy pa din. So, Magkasama. ang tatay mo hindi na sa trans. Hindi na siya. Bali, siguro bisexual kasi malambot pa din siya pero bihis pang lalaki na yun. Yung nanay mo. Yung nanay ko, babaeng-babae na din siya. Panganay ka? Pangalawa. Pangalawa. Yes. Growing up, hindi ba kayo nagkaroon ng confusion? Tapos, paano pinagtapat ng parents mo kung sino sila dati? Hindi naman kasi as in wala pa siguro kaming isip. Gano'n na sila. Actually, nandito na kami sa mundo. Rumarampa pa rin sa entablado yung father ko. So, full support din talaga. Pero nung mga bata kayo, hindi kayo nakaranas ng mga, alam na, bullying? Yes, kasi normal na bully pag gano'n. So, wala. Kasi iba din yung pagpapalaki ng parents namin. And, syempre, tinuruan kami kung paano i-handle yung mga ganong situation. Bata pa lang kami, tinuruan na kami ng salitang Delma. Delma na lang. Para wala nang gulo. Yun. Sino ang eta sa pamilya? Ang mother ko, one half. Yes. Saan ka lumaki ba? Pampanga. Pampanga. So, hindi na kami lumaki sa mismong, sa mga full out, Aita talaga. So, Kapampangan ako lumaki. Nung nag-decide kang magpa-sexy, kamusta ang suporta nila sa iyo? Sobrang open nila, sobrang supportive nila. Since nag-bibikini open naman ako dati, parang, kasi breadwinner ako eh. So, in-explain ko sa kanila kung bakit ko kailangan magpa-sexy. And syempre, kasi ako, ambisyosa ako. So, bata pa lang ako, gusto ko na mag-artista. Yun, in-explain ko. Sobrang open naman ng parents ko and super supportive. Ilan taon na yung tatay mo ngayon? Yung father ko, 1971. Hindi ko na alam. So, 50 plus. Oo, 50 Tapos plus. nabanggit mo kanina na rumaramba pa rin siya. Noon, pero ngayon. Ilan taon siya nang rumaramba? Malaki ka na? Siguro mga nasa 10 years old Okay. na. Kasi akala ko ngayong malaki ka na. Hindi na. So, doon na lang siya sa parlor. Meron siyang parlor. Yes. Anong Kasi- ginagawa niya sa parlor? Nag-ano siya, raband, salon. Ayun, yung mga raband, gupet. ganun. So siya na rin ang nag-aayos sa'yo. Nung bata ako, pero ngayon kasi, since nandito ako sa Manila, ako na yung nag-aayos sa akin. Ang mom mo, anong trabaho? Ano siya, nagtatahi siya, pero dati siyang OFW. Ang ganda ng kwento ng buhay mo, no? Thank you po. Hindi mo ba naisip na i-suggest sa Viva na gawing pelikula? Hindi ko pa siya na-try. Hindi ko Anyway, sa pelikula na tayo, bakit Monay ang title? Monay kasi yung title, kasi may bakery kami, tapos specialty namin is Monay. Yes. Anong magiging kaugnayan mo kay Rush sa kay Sahil? Actually, si Rush, siya yung boyfriend ko dito, and Sahil, siya yung basta siya yung kontrabida ng buhay namin dito. Bigla na lang sumulpot, kaya abangan. Last na lang, kanina nasabi mo more than 15 na yung nagawa mong movies. Ano na yung mga naipundar mo para sa sarili mo? Para sa sarili ko, siguro hindi kasi ako masyadong, hindi ako materialistic na tao. Ang naipundar ko is yung mga
magiging diploma ng mga kapatid ko. Pinag-aaralan mo Tatlo sila. yung college ko. And gagraduate na yung isa ngayong year. Pwedeng malaman ko anong mga course nila. Yung isa HM, yung isa accountant, and yung isa IT. At ikaw ba nakatapos ng pag-aaral? Hindi. Oh, so sa So, kanila, pinanuna ko muna sila. Siguro by 2028, matatapos na sila lahat. Ako naman yung next. may plano kang mag-aaral. Siyempre. Anong course ang balak mo? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Baka ituloy ko na lang yung natapos ko nung grade 12, Accountancy Business Management. Ang galing mo naman, ikaw nagpapaaral sa kapatid mo. Thank you po. Okay naman sila sa'yo. Okay naman. Awa ng Diyos, matalino sila. So, deserve naman nila. Thank you. Thank you po. Thank you, Tito George. Good to see you. Salamat po. Next question will be coming from Miss Ana Cereza from ABS-CBN. Hello, Sahara. Tingin mo, growing up yung with your situation, ano tingin mo yung values na na-instill nila sa'yo or anything you learned from that experience na nagagamit mo that really helped you today or really shaped you today? Yung experience ko, siguro kasi hindi kami lumaking mayaman eh. So, sobrang hirap din kahit nagtatrabaho sa ibang bansa yung mother ko. And bata pa talaga ako, nagtatrabaho na ako as in working student ako. So, ang masasabi ko siguro ngayon sa aking life, I mean, yung natutunan ko is, hindi ko dapat sayangin yung prime years ko. Ayun. So, hanggat meron, hanggat kaya, gagawin ko yung lahat ng pwede ko pang gawin habang nandiyan pa. Yes. Ano, you mentioned ambisyosa ka. Ano ba yung parang peak goal mo sa ngayon? Or ano ba talagang gusto mong ma-achieve mo? Ang gusto ko bang ma-achieve siguro is, syempre gusto kong mag-mainstream, gusto kong makita yung itsura ko sa theater, di ba? And gusto ko makita sa TV, sa mga teleserye, ayun. And sa goal ko naman sa family is, gusto kong, ayun, makatapos nga ng pag-aaral yung mga kapatid ko and syempre maparenovate ko yung bahay nila mama and magkaroon ako ng sariling bahay at lupa din. Saan daw nag-aaral yung mga kapatid mo? Sa Pampanga. Yes. Ilang taon na sila? Yung isa, 20, hindi ko maalala. Basta, ano lang kami, Kakasunod. kakasunod lang kami, hindi ko na-memorize. Last na lang, direct masasabi mo naman na may potential tong si Sahara after so many movies and after working with her. Yes. Meron po. Thank you. Thank you very much, Ms. Ana. Next question will be coming from James Gabe from Tito James. Hi, Direk. Congrats po. Based po dun sa may trailer, obvious naman po na Monay yung title. Kasi may bakery, tapos yung salitang balbal na Monay. So, gets naman namin yung tinutukoy. Pero, kagaya po ba sa Scissors, meron pang mas malalim na meaning yung Monay doon sa movie? Siguro lumalaban ito when it comes to dangal, kasakingan, pag-ibig. So, nandun, nilalaban niya para lang maitawid yung itong bakery. So, sa kaligtasan na makuha yun talaga, na hindi ma-abolish. So, ginawa niya yung lahat. Kaya napunta yung character ni Sahid para patulan yung offer niya. Thank you, Direk. Tapos kay Miss Sahara naman po, medyo mahirap to para sa'yo, ano sa tingin mo yung advantage at saka disadvantage ng pagiging isang sexy star dito sa Pilipinas? Ay, advantage. Kasi, ang advantage kasi dito, madaming project, mabilis yung project dito sa pagiging sexy star as a BMX artist. As in, madami rin, hindi kagaya sa iba, sobrang hirap makakuha kasi nga labanan. Maraming mas magagaling, ganon. Hindi katulad dito, hindi naman porke syempre
maghuhubad ka is madali ng pili pa rin naman yung mga artist. Pero ito nga, kumbaga bibigyan ka naman ni Viva ng mga project basta deserve mo at saka kaya mo siyang gawin. Yun siguro yung advantage. And since madaming mga project is kumbaga yung pakikipag-communicate mo sa mga tao at saka sa mga nakakatrabaho mo is nagle-level up. So yun. So sobrang daming makakasalumuha talaga ng tao. And disadvantage syempre is yung tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi mo naman mapiplease ang lahat na, kumbaga hindi mo naman ma-explain kahit anong explain mo, sabihin nila mali, ganito, ganyan. Yun talaga. I mean, it is what it is. I mean, ganun talaga yung isip ng ibang tao. Hindi natin maiwasan yung mga bashers. Yun. Thank you, Miss Sahara. Last question, nabanggit mo kasi kanina na parang 16 movies na pinagawa ko sa may Viva Max. Pero ilan doon yung napanood na nung family mo or ini-invite mo ba sila na panoorin yung mga movies mo? Actually, niloloko ko minsan ng parents ko, panoorin yun na, akalawan niya. Pero syempre, since yung respeto din nila sa akin as anak nila, hindi nila pinapanood. Pero halos lahat ng mga trailers, pinapanood nila kasi sinashare ko rin sa mga personal accounts ko. Yan po. Thank you, Miss Sahara. Thank you po. Maraming salamat po. Susunod na katanungan po manggagaling from Miss Angelica Villanueva from Manila Standard. Hello po, good morning and congratulations po sa new project. Kay Miss Sahara po, kasi sa plot ng storya is yung character mong si Ramona ay medyo may pagka-protective sa sister niya. So, paano ka nakaka-relate dun sa character mo? Since sabi mo nga ikaw yung like breadwinner and nagpapaaral sa mga kapatid mo. Ayun, actually naggana talaga siya. Pag talaga ati ako sa mga palabas, sobrang nararamdaman ko yung bawat eksena. Kasi ganun din ako kung gaano ako ka-protective sa mga nagiging kapatid ko sa mga eksena ng mga ginagawa kong pelikula. Ganun talaga din kung paano ko protektahan ang aking mga kapatid. Yes po. Since na-mention mo din niya like, ikaw yung nagpapaaral sa kanila, paano mo hinahandle yung finances and money? Since may background ka din sa accounting, di ba? Paano ba? Kasi hindi talaga ako materialistic na tao. Nakakaipon talaga ako para makapagpadala sa mga kapatid ko. So, iwas lang sa yung mga, kumbaga, hindi naman kailangan bilhin. Di ba? So, yun. And syempre di ba naman, hindi naman tayo pinapabayaan eh. So, kumbaga, siguro will din ni Lord na bigyan ako ng mga project pag kailangan ko. Saktong-sakto lang talaga. So, awa ng Diyos, nakakaraos. Yun. Kanina din, nabanggit na parang may nag-beauty pageant ka, tapos yung color mo, ang ganda-ganda, parang nag-represent siya ng Filipina talaga. And yung the way kang sumagot, very malaman din talaga. If given the chance ba, may chance na bumalik ka sa pagpa-pageant? Kung may chance, bakit hindi? Pero parang, pwede ba? Why not? Pag sexy star ka, parang medyo sila di ba? Kung matatrain, kasi hindi ako masagot, hindi ako matalak sa mic. Dito lang talaga ako natutong magsalita kasi sobrang nahihiya talaga ako sa stage. Rumampa, pwede pa, pero yung sumagot sa mga Q&A, kung may magta-train sa akin, why not? Thank you, Sahara. Thank you po. Thank you very much. Maraming salamat po. Next question po manggagaling po from Eugene Assis from People's Journal. Sorry, kinukwentuhan ako ni Jun Lalin. So, anyway, alam mo, Sahara, mula pa doon sa mga una mong pelikula hanggang doon sa Scorpio Nights 4, pinapanood kita and I really like your acting. Thank you po. Oh, pwede ka sa mainstream. Kung sakali lang mapunta ka sa mainstream, ano yung gusto mong i-project? Kasi naging sexy star ka,
So, what will you be when you go to mainstream? Siguro gusto ko maging action star o kaya gusto ko rin ng horror. Gusto ko siya i-try. Siguro yun po talaga yung pinaka ko actually pag nag-mainstream. Okay, ano yung horror na visualize mo na gusto mong gawin? Like mga slasher or swang, yung local, ano ba? Kahit na yung feng shui, ganun. Yung kay, Okay. kay Chris, yes. Yung mga ganun. O kaya ako mismo yung multo, ganun. Okay. So local color yung nakikita mo. Yes. Okay. Tapos sino yung parang ina-idolize mo na artista rin? Sino ba? Artist. Sino ba? Si Vice Ganda. At saka si Nadine. Okay. So, Napanood ko kasi yung nila, yung movie nila. yung movie? Okay. So parang gusto ba rin gawin yung ginagawa Yes. ni Nadine? Okay. So dito sa Monay, ano yung parang para sa'yo, pinakamahirap mong ginawa at yung pinaka-sexy na part? Ay. Saan ba direct? Feeling ko sa car. Sa car, sobrang hirap. Sobrang hirap. Tapos yung kapartner ko pa, medyo malaki. So, masikip kasi sa loob ng car. Nasikipan siya. Oo. At saka mainit kasi. Kasi nga sa car. Tapos, ang daming movement. So, yun. Siguro sa car. Okay. Tapos yung ano ba yun, the second question, yung pinakamahirap at yung pinakamasarap sa'yo dun sa na-eksena? Pinakamasarap. Siguro yung paggagawa ko nung Monay mismo, kasi tuwang-tuwa ako direct, no? Tuwang-tuwa ako nang tinuruan akong gumawa ng Monay. Anong tawag doon? Masa. Nagmasa. Okay. So in other words, marunong ka nang gumawa ng Monay ngayon? Masasabi kong hindi magaling pero medyo marunong na. Okay. Monay. Wala na. Hindi, ayoko na mag-follow up kasi baka sasabihin insensitive question. Pero yung masarap yung paggagawa mo ng Monay. Ay, sayang hindi nyo po natikman. Sayang. Try natin gumawa next time. ng Monay. Thank you very much. At sigurado papanoorin ko rin to. Thank you po. May follow-up daw si Ma'am Aster. Hindi na. Thank you very much. Sahara. And your name talaga is mainit Sahara Desert. Mainit, so you're really hot. Thank you. Thank you, Sir Eugene. Maraming salamat po. Thank you, Sahara din. Very pageant, Pwede. Nakikita ko siya. Diba, direct. Next question po, magagaling po from Sir John Fotarinli from LSFM. Ayan, medyo mainit na yung tanong. Pero this time, kanina Sahara na-mention mo na medyo huminto tayo sandali sa pag-arte. So, may preparation ba ulit? Or medyo may kaba ba ulit pagsalang mo ulit? Actually po, hindi talaga nawawala yung kaba ko every time nagagawa ako. Kasi hindi naman lahat ng is pare-parehong character yung piniplay ko. So, nandun talaga lagi yung kaba. And syempre, as usual, babasahin ko ng mabuti yung script, pag-aaralan ko siya kung sino ba talaga yung character na ipa-play ko. So, yun. Aside from nag-diet ako, binasa ko ng mabuti yung script and syempre with Derek and the team. Kanina na-mention mo din na gusto mong makatawid sa mainstream and gusto mong maging action star, diba? Give it a chance, sinong mga action stars sa atin ang gusto mong maka-work? Ang gusto kong maka-work,
action star. Sino ba? Ay, sayang. Angel Locsin sana eh. Pero parang nag-stop na, no? Angel Locsin. Sa lalaki. Sa mga lalaki, Robin Padilla. Why? Why si Robin? Kasi pinapanood ko yung mga bad boy niya, mga ganun. Kasi ano eh, kumbaga, idol ko yung mga ano niya, nagawa niya. Lagi ko pinapanood, dati pa. Kasi yung parents ko din is pinapanood nila, so nakikinood ako. Ang galing na actor. Pati daw Senado ba pinanood mo? Yung pagiging bad boy niya sa Senado. Hindi kayo nasasagot. Ex na yun. May iba na lang. Diba? Pero ikaw, kumbaga, if ever makatawid tayo sa mainstream at mabigyan ng, alam mo yung magandang opportunity, are you willing to go back sa paggawa ng mga sexy film? Ayos po, hindi natin. Kung meron, di ba, why not? Hindi ko siya iiwan hanggat kaya pa. Hanggat meron pa, hanggat hindi nawawala si VMX, hanggat binibigyan ako ni Viva, hindi siya mawawala. Anyway, thank you, congratulations. Thank you. Ang ganda mo. Thank you po. Thank you, Sir John. Maraming salamat po for that. And our final question, magagaling po from Morley Alinio from DZRH. Yes, magandang hapon. Magandang umaga pa rin. Tanghali, magandang question ko ay regarding to sa Monay. Natuto ka gumawa ng Monay, di ba, Yes. Sahara? Yes po. Kung ikaw ay magiging Monay, anong klaseng pa naman si Ras Flores at si Sahil Khan? Klase mo naman. Ano ba? Ano yun? Ano? Feeling ko, chocolate. Chocolate. Chocolate sino? Si, Rush. Si Sahil? Si Sahil naman, ano ba? Peanut butter. Bilang Monay, yan, bilang Monay, ano ang una mong ipapalaman? Chocolate o peanut butter? Chocolate lover ako, so chocolate. Pero hindi yun ang question ko. Ang tanong ko ay, sabi mo kanina, breadwinner ka. Yes. Pinag-aral mo yung mga kapatid mo, tinulungan mo yung mga magulang mo. Hindi mo ikinahihiya kung kabilang sila sa amin sa LGBTQI+. Congratulations. Masaya ako. Thank you. Masaya kami. Thank you. Tanong, Parang nakakakaba, no? Parang kinakabahan ako. kung bibigyan ka ng pagkakataon na makatanggap ng regalo mula sa mga taong minahal mo, ano ito? Pero bago mo sagutin yan, isa pang tanong, Sige. para diretsyo na tayo. Ano ang kinatatakutan mo na mangyari sa'yo at sa pamilya mo? Okay. Paano ba? Doon muna tayo sa regalo. Ako naman, wala naman akong hinahangad na kahit anong like material na gift. Gusto ko lang kompleto kami, walang nag-aaway-away, healthy, ganon. Siyempre, yung love dapat hindi nawawala. Every Christmas and New Year, gusto ko kompleto kami. Yun lang yung laging gift na gusto ko from them. And yung kinatatakutan ko, yun nga, is magkawatak-watak kami. And kinatatakutan ko din is magkasakit yung parents ko. Yun naman ang ayaw natin. So gusto ko laging healthy sila. And syempre, ayaw ko rin mangyari na ako naman din yung magkasakit. Kasi para naman sila. So yun po. Maraming salamat Thank you po. po. Thank you very much. That wraps up our question and answer.
Thank you po sa ating media friends. Thank you for being with us for our second movie. Imbitahan naman po natin ang ating press friends and everybody watching. Naka-live po tayo. Go ahead. Ayan! Hello po sa inyo, mga ka-VMX natin dyan. I-invite ko po kayo na manood ng Monay streaming na sa May 22, 2026, only on VMX app. Ayan. Kasama ko dito si Rash Flores, Kim, and si Sahil. And si Calix Garcia. Syempre directed by one and only Direk Christopher Navavas. Sabi na to natin, Direk. Baka may final message po kayo, Direk, bago ang ating final photo op. Ayun, panoorin nyo na lang po yung Monay. And then po sa mga other titles po. So supportahan po natin yung sariling atin. Maging thankful po tayo dahil ang daming platform na nagbibigyan ng trabaho yung mga film workers, artists na nag-chat at hindi nababakante. Salamat po, Direk. Sarah, Direk Chris to the front, please, for our final photo op. Ayan po. This is your opportunity sa ating media friends para makunan po ulit sila. Pang-post, pang-upload. Ayan. Center po muna, please. Thank you. Sa harap.